Itinanggi ni Cassandra Ong ang pagkakasangkot niya sa mga negosyo ng pamilyang Go. Sa pagtatanong ng mga kongresista, lumabas ding iisa ang boss ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation na ninang o ninong umano ni Cassandra. Saksi, si Rafi Tima. Isa sa mga inamin ni Cassandra Ong sa pagdinig sa Kamara kahapon, nobyo niya si Wesley Guo, na kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo at isa sa mga hinahanap kaugnay sa pag-alis ni Alice sa bansa. Pero sabi ni Cassandra, hindi sila close ng dismissed na alkalde at hindi rin niya ito business partner. Malapit ka kay Alice Guo? Hindi po. Ay, hindi ka malapit, pero kilala mo siya? Kakilala siya, Kilala mo siya? Sister po siya ng ni Wesley Go. At business partner mo sa Alice Guo? No. Ay, hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo Hub, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo Hub? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niya? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So, hindi I'm Pogo. not related to any Pogo po. Si Whirlwind, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo. Inamin ni Ong, may kinalaman siya sa Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Sa pagdinig, lumabas ding iisa lang ang boss ng Whirlwind at Lucky South 99. Malinaw po, Mr. Chairman, na yung Whirlwind at saka Lucky South ay isa. Because it's the one Ren Wo. Yes, Tama. Mr. Chair. Yes. Siya yung kausap niya si Whirlwind, siya rin ang kausap sa Lucky South. Yes, But Mr. Chair. the name of Mr. Wo did not appear dun sa Lucky South. Yes po. Siya rin po kasi nagde-decide if masasama yung pangalan niya or hindi. Ang binabanggit na Mr. Wu, ninong umano ni Cassandra Ong. Paliwanag ni Ong, nagpalit na ng may-ari ang dalawang kumpanya. Lucky South noon is sa amin po. And Whirlwind. But nauna po i-registered ang Lucky South. Tapos sumunod ang Whirlwind po. Ayon kay Ong, kaya lang siya napasama sa magkakapatid na Go ay dahil sa kasintahang si Wesley. Saan kayo nagkita? Sa Malaysia po. Ni Sheila, sa Malaysia. Sa Malaysia po with the Go siblings. Kasama si Wesley. Yes po, kasi si Wesley po ang nag-message sa akin. From Malaysia, pumunta po kami sa Singapore. Singapore. Yes po. Kasama si Alice Go. Opo. Hindi niyo pinag-usapan ng negosyo sa Singapore ni Wala po kami Alice Go? negosyo. Wala. Wala po akong negosyo or yung side ko with the Pero, Go family. Sa huling bahagi ng pagdinig, hindi pa rin binawi ang contempt charge laban kay Ong. Pero sa halip na ilipat siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, sa Kamara pa rin siya ididitine. Pinagbigyan din ng hiling ng Senado na imbitahan si Ong sa pagdinig doon sa susunod na linggo. Sa impormasyon ni Senador Win Gatchalian, magkakasamang bumiyahe sina Ong, Alice Go at ninong ni Ong na si Warren Wu. Yung flight details na nakita namin na lumapad si Cassandra, si Warren Wu, si Alice Go, si Sheila Go, in my opinion, puts Alice Go and Warren Wu together. Si Warren kasi is hinihinalang mastermind ng Pogo Hub sa Porac. No? Marami siyang tinayong mga corporations dito sa IT. Bumili rin siya ng lupa. Binili niya yung lupa ng Whirlwind worth 1.9 billion pesos. 1.3 billion pesos. Pero hindi pumasok sa libro ng Whirlwind Corporation. No? Nakukulangan din si Gatchalian sa testimonya ng sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila. Ayon kay Gatchalian, may share si Sheila sa 10 negosyo ng pamilya. Siyam sa mga ito, siya ang tumatayong corporate secretary. Over the span of 9 to 10 years, 90 plus times, 93 times siya pumirma sa iba't ibang dokumento. So ibig sabihin, sa documents alone, sentro siya sa aktibidad ng Go family. Ang Department of Justice naman, nais panagutin ang abogado ni Alice Go kaugnay sa mga pahayag nito na hindi pa nakalalabas ng bansa ang kliyente. Pinalaganap yung kwento na nandito pa si Alice Go sa mga interview sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwat kanan. Ano? So para sa amin, kailangan mapasagot din. Kailangan madalaman sa IBP or sa Korte Suprema ang tanong na kung may pananagutan ba itong mga abogado na to. Gate ni Attorney Stephen David, hindi siya nagsinungaling.
paano naman hindi maniniwala? Sinabi ng abogado, sinabi ng kliyente ko sa akin yun. Wala naman akong ibang basihan na hindi siya paniwalaan. Nilalaing ba yun? Pananagutin din si Atty. Elmer Galicia, ang notary public kung saan nagpanotaryo umano si Alice Go ng counter affidavit para sa reklamong qualified human trafficking. Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Go, sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. Dahil lumalabas na falsipikado ang dokumento, hindi ngayon tiyak kung tatanggapin ng panel of prosecutors ang kontrasalaysay ni Go sa qualified human trafficking. Kaya posibleng resolbahin ang reklamo laban sa kanya batay sa ebidensyang inihain ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.